Kisa nabatian ko na lang ang bata subong, timprano pag-aasawa, timprano pag-aanak. Kisa napanumduman ko na lang, munigid man bala ang akon subong nga henerasyon. Nga manormal na lang ang maging nanay sa bata nga edad. Nga man gakalatabo ini. Ano ang matabo sa atong kinabukasan kung ang bata nga ini naging nanay na? Ako si Ronnie Vargas. Miyembro ako ng Team Y Response. Kagang amon proyekto ay ang MAC o ang Mobile Awareness Card. Ang proyekto nga ini inubra namon para sa 11 nga barangay sa municipality sang Ibisan, Capiz. Nabalaan namon nga grabe ang sitwasyon sang teenage pregnancy didto sa Ibisan. Sa ginkaduan namon, nakumpirma namon ang mga hambal-hambal sa mga tawo nga tuod gid man nga damo ang cases ang teenage pregnancy didto. We have this glance na si Nang Christine po nakaisip ng problem kasi po siya talaga yung taga-Ibisan. And may kilala po siya dito na taga-Ibisan na at the early age of 13 years old, nabuntis na po siya. So, we came up to that problem na ano ang mangyayari, anong suffering na makukuha, risk and consequences ng teenage pregnancy. Ako gali isa ka teenager mother, nagbusong ako 15 ako ni edad, napuya ako 16. Ang akong gali na agyan sang dalaga ako, kabudlayon gisang akong pangabuhi. Nagapamugon ako, gabulig ako sa akong ginikanan. Nagapanyaga kami at saging lang. Mahirap. The millennial generation is instantly gratified. Yung uso before na you wait till you get married in order to engage in sex no longer applies because they want immediate gratification. Be it alcohol, be it sex, be it anong nasasanay nilang gusto, di ba? This is globalization kaagad at the push of a button, you can have whatever it is you're interested in. So, hands na, no? Sino ang mga virgin, alsa kamot? The problem is really very, very real at this time, no? So, makita natin yung mga moral decays, indicators, parang red flag na kasi, no? Yung mga, sa first slide ko kanina, yung mga fetuses na nakikita na, aborted babies, it reflects the decaying moral of the society. Pinakamalalang case po na nakita namin is sa Maluklok Sur na 12 years old na buntis na po siya. We shouldn't turn a blind eye to it. It's a current problem. Therefore, ngayon, we should also start action and response should be immediate also. The project was information dissemination and diversion activity. First is we will inform them the risk, consequences, anong mangyayari kung may teenage pregnancy. Then next, we will diverse them through an activity which they will create na sila talaga yung gagawa ng activity and sila ang magfa-facilitate ng that activity. We will be their guide, but they should make their own way so that sila po talaga yung may solution. Nagapasalamat kit sakot dako sa ila kay gimbuligan kami nila. Kung wala sila, wala kami subong. With your advocacy, yung sa ideas positive ng Unila Foundation, talagang napakalaking tulong ito para sa amin dito, no? And of course, the Y Response, no? Napapasalamat po kami sa Team Y Response and dahil sa kanila, maraming nagbago sa sarili ko. Marami akong kabataang na-encourage na maging isa sa pagpuksa ng kaso ng teenage pregnancy dito sa Municipality of Ibisan at hindi lamang po sa Municipality of Ibisan, pati po sa province, dito po sa province of Capiz. As we go on, the experience was really good and fulfilling and we learn how to be attached with each other. Ang challenge po namin, open their mind. Una po namin sinasabi sa kanila, hindi po kabastusan ang tinuturo namin sa Team Y Response. Nandito po kami para
inform kayo kung ano yung accurate information na dapat nating malaman. And that is to prevent teenage pregnancy through opening your mind. Hindi normal ang maging nanay sa bata nga edad. Sang una pa hasta subong. Ang bata dapat ginapabayaan nga bata lang. Ginapadako kag ginaparealize sa iya ang mga responsibilidad sa tama nga panahon. Gusto ko makita in the future na ang mga bata gahampang kaga-eskwela kung saan o nila gusto. Na wala nga ginaproblema sa pag-alaga sa mga puya kag responsibilidad kung paano mapadako ang bata